Minsan ho ba naiisip nyo na parang ang buhay ay unfair? Kung sino pa yung hindi nagsisimba ng madalas, parang yun pa yung pinagpapala. Kung sino pa yung laging parang pasaway sa ating paningin, parang sila pa yung nakakakuha ng mga pagpapala. Pero ikaw na laging nagsisimba, aktibo, amen, nanonood ka online, umaatin in person, nagbabasa ka ng Bible, come on somebody, amen, para nakakaranas tayo ng problema. And yes, sometimes pag inisip natin, ang buhay parang unfair. Hindi siya fair sa atin, pero alam natin na ang Diyos ay makatarungan. God is just. Ano man ang ating edad, anumang sitwasyon na meron tayo ngayon, lahat po tayo ay naniniwala na ginagamit ng Lord ang mga pagsubok ng ating buhay para palakasin ang ating pananampalataya. In fact, sa New Testament, makikita nyo na ang mga miracles and teaching ni Jesus ay ibinigay at ipinakita sa mga disciple para i-strengthen ang kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi ang pagsunod sa Panginoon, following Jesus, includes suffering. Yes, kapag sumunod ka sa Panginoon, may blessing. Yes, kapag sumunod ka sa Panginoon, may pagpapatawad. Yes, kapag sumunod ka sa ating Panginoon, may kalayaan. Pero kasama din sa pagsunod sa Panginoon, yung makaranas ka ng mga paghihirap. Yung makaranas ka ng suffering. Kasi kung tayo lang ang tatanungin, syempre gusto na kagad natin yung sinasabi ng Bible, yung rewards, yung crown of life. Pero napansin nyo, sa binasa natin kanina, those who stood the test, kung sino yung nakapagtiis hanggang wakas, yung mga hindi nagmadali at dumaan talaga dun sa mga suffering, yun ang nakatanggap ng crown of life. Kaya nga mga kapatid, gusto ko ipaalala sa GSMNB Global Family na paulit-ulit ko na rin naman sinasabi, huwag nating dadayain yung proseso. Stop cheating the process. Minsan hindi tayo makapag-antay, minsan gusto na nating makuha talaga yung mga bagay na gusto nating makuha, pero hindi ibig sabihin gusto na natin ngayon ay tama na ito para sa ating panahon ngayon. Amen. Huwag nating huhusgahan agad, no? Na parkit, anbawa, sabihin natin, Pastor, umatin ako ng 2 linggo sa isang singles activity, wala naman ako nakitang mapapangasawa. Nag-tights ako ng 2 linggo, wala naman ako nakuha pagpapala. Umatin ako ng service, hindi naman nabago yung buhay ko. Umatin ako ng link up group, wala naman nabago sa ugali ko. Mahirap minsan husgahan, no? Kasi nagsisimula ka pa lang, gusto mo na kagad, umaani ka na kagad. Kapag nakakakita ka ng dilim, nakakakita ka ng uncertainty, dumadaan ka sa bagyo at mga winds ng iyong buhay, parang mas madaling sumuko at sabihin, Lord, talaga bang may plano kang maganda sa amin? Totoo ba talaga makaka-receive ako ng crown of life? Kasi sa nakikita ko, puro dilim nito, puro hirap ito. Pero katulad ng buto na itinatanim sa ilalim ng lupa, imagine niyo po kung kayo yung buto na nilalagay sa ilalim ng lupa, madilim talaga dyan. Kung ikaw ang magtatanim, alam mo na kagad, hayaan mo lang siya dyan. Tutubo naman yan eh. Pero kung ikaw yung buto na nasa ilalim ka't madilim, iisipin mo, ano ba nangyari, boss? Nilibing mo na ba ako? Hindi ka nilibing, itinanim ka. Magkaiba kasi yung nilibing sa itinanim. Minsan nakala natin, inilibing na tayo ng pagsubok, inilubog na tayo ng mga challenges ng ating buhay, parang wala ng breakthrough at walang pag-asa, pero may plano ang Panginoon. You are not buried, you are planted. Kapag ikaw ay nagtanim at nagplant ng isang seed, you may not see something for a while, but it doesn't mean walang nangyayari sa ilalim ng lupa. Kapag nangako ang Panginoon, kahit parang imposible, kahit parang hindi mangyayari, kahit parang walang clue at hindi obvious, the Word of God will never return to Him void. Magaganap ang pinangako ng Panginoon. Makinig kayo. Ang sabi nga ng Bible, in due season, you will reap. Let me say that again. Galatians, in due season, you will reap. Pansinin nyo, hindi sinabing in due date, you will reap. Kasi madalas sa mga pangako ng Lord, nilalagay mo ng due date. Lord, 34 na ako, wala pang nanliligaw sa akin, beke naman. Lord, 3 taon na yung negosyo namin, wala pa rin return of investment, beke naman. Nilalagyan natin ng due date yung pangako ng Panginoon. Hindi naman sinabi ng Panginoon, in due date, you will harvest. Ang sabi, in due season, you will harvest. Katulad ng isang babaeng manganganak, sineset ng doktor yung due date, pero lalabas ang bata sa appointed time. Hindi sa due date. Minsan sakto, minsan mapapaaga, minsan late ng konti, pero sa due season, sa appointed time ng Diyos, hindi sa predict ng doktor, hindi sa predict ng science, kundi sa due season. Tulad ng kapatid ko na si Len,
no, na nanganak, binigyan siya ng due date. Pero hindi lumabas yung bata sa due date. Lumabas yung bata sa appointed time. Ngayong araw na ito. Wag na wag kang maiinip basta pinangako ng Diyos. Kasi hindi man yan dumating sa due date, mangyayari sa due season. Just keep on investing. Just keep on pouring. Just keep on believing. Just keep on praying. Kahit parang wala ka nakikita at parang madilim, mag-pray ka lang na mag-pray. Tumuloy ka lang ng tumuloy. Padayon gyud. Tuloy lang ng tuloy. Kasi may plano ang Diyos sa imong kinabuhi. Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon. Hindi porket delay, hindi porket lumagpas sa due date, hindi ka na manganganak. Amen. Mangyayari ang pangako ng Panginoon. Delay is not denial. Katulad ni Abraham, at the age of 100, dun lumabas yung kanilang unang anak. Si Noah, 120 days niyang itinayo yung ark bago dumating yung ulan. Can you just imagine? 120 years of waiting. Inaalipusta ka. Inaasar ka. Totoo ba talaga yan? Na talagang may bahang paparating. 57 years na nakakalipas mula nung tinayo mo yung ark na yan, wala pa rin. Ay, naniniwala ko. Pinangako ng Panginoon eh. Dumating yung 65, 95, 115, wala pa rin dumarating. Kung ikaw siguro si Noah, sasabihin mo, Lord, talaga bang darating pa ba yung ulan? Darating pa ba itong sinasabi mong kaganapang mangyayari? Kasi parang yung sinabi mo, parang hindi nagkakatotoo. 115 years lang nangyari. Pero God being true to His word, at 120 years, dumating yung ulan. Yung sinabi ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ang Diyos pinangako niya, gagawin niya. Kapag sinimulan niya, walang makakapagpahinto nito. Kapag binuksan ng Panginoon, walang makakapagpasara nito. Laging yung tatandaan, yung desisyon ng Diyos at yung plano ng Diyos will always trump your plans. Laging nasigit yan. His ways are better than our ways. His thoughts are better than our thoughts. So you better trust the timing of the Lord. Sabi mo sa katabi mo, trust His timing. Hindi porket hindi mo nakita sa iyong time frame, hindi mo na-witness sa iyong timeline, ay hindi mangyayari sa iyo. Sa New Testament, sa Book of Hebrews, makikita nyo sa Hall of Faith, iba't ibang mga biblical heroes natin. Kilalang kilala natin dahil sa kanilang pananampalataya. Pero alam niyo ho ba na hindi lahat sila naranasan yung katuparan ng pangako sa kanilang panahon? May mga pinangako ang Diyos na hindi nangyari habang buhay pa sila, pero nangyari sa mga anak nila. So hindi man sa timeline mo, pero malamang sa bloodline mo. Basta pinangako, in due season, you will harvest. In due season, you will reap. If you are a minister, you are a pastor, and you think wala nang pag-asa ang ministry, just claim this word. In due season, you will reap. Kung ikaw ay nanay and you are looking forward sa panahon na ang iyong pamilya ay magkakasundo-sundo, keep on praying, keep on believing, keep on confessing, keep on prophesying, and I believe in due season, you will see the evidence of your faith. Ang tunay na pananampalataya is not just believing on what you see, but believing on what you want to see. What do you want to see in your family? Keep on praying about it. What are you believing for your ministry? Huwag mong hintuan sa pananalangin. Anong gusto mo mangyari sa karir mo? Huwag mong hintuan sa pananalangin. Kahit pa parang iba ang trato ng boss mo sa'yo at parang hindi ka nila pinapansin at parang bagang hindi ka nila pinapahalagan, hindi ibig sabihin na hindi sila nagpapahalaga sa'yo ay walang plano ang Panginoon sa'yo. Meron. Sabi mo sa katabi mo, akala mo lang wala. Pero meron. Wala ka nakikita, pero meron. May pangako. Pero meron ding suffering. Buti pa kayo, mas malakas pa yung amen sa suffering kaysa sa pangako, ano? Kaninang service, talaga tahimik sila sa sufferings, eh. Amen? Sino sa inyo naniniwala, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kabata, ang sufferings, totoo. Nangyayari yan. Everybody shout, sufferings are real. Totoo ang suffering, pero hindi lang yun ang totoo. Ang kabutihan ng Diyos, totoo din. Ang katapatan ng Diyos, totoo din. Ang sovereignty ng Diyos, totoo din. Oo, totoong may mga suffering, pero totoo ding mabuti ang Diyos. In fact, mas totoo na mabuti ang ating Panginoon. Mas totoo na faithful siya. Mas totoo na siya ang in control at sovereign. You just have to believe in the Lord. Hawakan mo kahit mahirap. Amen? Katulad ni Moses. Nung si Moses ay tinawag ng Panginoon na ilabas ang mga Egyptian ang Israelites from Egypt to the Promised Land,
40 years halos na pinagtiisan ni Moses yung katigasan ng ulo ng kanyang mga nililid. Imagine niyo to sumunod na lang siya sa Panginoon, siya pa ang gustong patayin. Sumunod na siya sa Panginoon, siya pa yung gustong batuhin. Nangyayari ba yan minsan? Nasa gitna ka na ng kalooban ng Panginoon, nape-persecute ka pa. Ikaw na nga lang yung Christian sa pamilya, ikaw pa yung masama. Gumawa ka na ng mabuti, ikaw pa yung lumalabas sa masama. Ganun nga nangyari kay Moses. Sumunod na lang siya sa Panginoon, para bagang yung mga Israelites pa hindi nakikinig sa kanya, at parang wala silang paniniwala sa Panginoon. Alam mo, minsan sinabi ni Moses sa gitna ng kanyang buhay, why would I spend the rest of my years trying to tolerate these stiff-necked people o stiff-necked people? Bakit ko i-google yung nalalabing buhay ko para pagtiisan pa itong mga ang titigas ng ulo ng mga taong ito? Kung baga sinasabi niya, ang tagal ko na nagtiis. Gusto ba naman ng Panginoon, magtitiis pa ako hanggang sa susunod? Ang titigas nga po ng ulo Dapat dito, talaga, ibaon na dito sa disyerto Amen? Pero bakit pinanghawakan ni Moses na kahit nahirapan siya, ginawa niya ang kanyang magagawa para dalhin ang mga Israelis sa lupang pangako? Hindi niya nahatid, pero nasilip niya. Hanggang nung 120 years old siya, namatay siya. By the way, ang sabi ng scripture, namatay si Moses na hindi nagdim ang kanyang paningin. Malinaw pa rin ang kanyang paningin. How I wish. Amen? Pero ano ang nangyari? Si Moses nanatili, nakapagtiis. Kasi pinanghawakan niya yung pagtawag ng Panginoon. Kumbaga, may mission siya May mandato siya. May inutos ang Panginoon at dahil may mandato ako, kahit na hindi kayo sumunod, hanggat may mandato ako mula sa Panginoon, gagawin ko. Hindi naman ako ang pumili ng misyon. Yung misyon ang pumili sa akin. Kaya hanggat hindi natatapos ang misyon at hindi ko nasasabing mission accomplished, I will continue to be faithful kahit na hindi lahat ng tao ay napiplease sa mga pagsunod ko. Kasi hindi porket sumusunod ka sa Panginoon, lahat kaibigan mo. Amen. Buti sana, kung ang mga pagsubok ng ating buhay ay pare-pareho ang level. Na-realize ko po, nung nagsisimula ako magpastor, may mga suffering na. Ngayong magna 9 years na kaming nagpapastor, mas matintindi ang suffering. Nung 5 years old kayo, nagsasuffer, posible. No? Pero nung 50 years old na, iba rin yung klase ng suffering. Correct? Nung wala pa kayong pera, may suffering. Nung nagkaroon ng konting pera, may suffering. Nung wala pang bank account, nagwo-worry. Nung may bank account na, mas nag-worry. Baka makuha yung ATM PIN code ko. Napansin niyo mga kapatid, kahit anong level, may asawa, nagrereklamo. Walang asawa, nagrereklamo rin. Mayaman nagrereklamo, mahirap nagrereklamo. Lahat tayo mga kapatid, suffering is a universal experience. Lahat ng tao ay nakakaranas po nito. Maaaring yung katabi mo, hindi mo kang naghihirap, hindi mo kang nakaranas ng hirap, hindi mo kang dumadaan sa hirap, pero at some point, dumadaan o nagdaan ang bawat isa sa atin sa hirap ng ating buhay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hini-encourage tayo at iniimbitahan tayo ng Panginoon. Alam kong mas mahirap dito sa level na gustong pagdala ng Panginoon sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, if you will just stood the test, umakyat ka lang ng umakyat kahit mahirap. If you stood the test, pagdating ng araw, you will receive the crown of life. Ibig sabihin ko mga kapatid, makinig ho kayo, may calling ang Panginoon sa atin para mag-move higher. There is a calling to go higher. Everybody say that with me. There is a call to go higher. Let's repeat that again. Para mag-witness sa kaluluwa natin. There is a call to come higher. One more time. There is a call to come higher. Bakit? Posible ngayon, nagsisettle ka sa lower o sa mababa, kaya dahil mababa expectation. Dahil mababa ang commitment. Dahil mababa attendance, mababa giving, mababa Bible reading, mababa prayer life. Hindi naman natin hinuhusgahan. Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, iniimbitahan kita mag-level up. Kasi ang fullness of God's best, nandito sa taas. Amen. O hindi natin favorite ang treadmill. Nakaranas ba kayo mag-treadmill? Yung tumatakbo ka in place, yung ang bilis ng takbo mo, na pinagpawisan ka, wala kayo napuntahan. Amen. Alam niyo sa treadmill, may button doon. Pag pinindot mo, magi-incline yung treadmill. Amen? Kumbaga, pwede kang tumakbo na naka-flat, pero may option ka na naka-incline.
And kung gusto mo ng full benefit ng treadmill, the full experience is in the incline. Okay? Yung flat, comfortable. Yung flat, madali. Pero binibigyan ka ng option. Gusto mo ba mas mabilis na fat burning? Gusto mo ba mas pagbawisan? O pindutin mo to. Because pag pinindot mo to, may bagong pamamaraan. May bagong opportunity. May bagong wind. May bagong option. May bagong experience. Because the full experience is in the incline. And exactly what God is, I believe, reminding the whole global family of Gia Kamanava. Hindi tayo kinukondem kung anumang spiritual level that we are in. Pero kahit pastor ka na, yung full experience nasa incline. Keep on climbing. Higher and higher. Pastor, mahirap eh. Yun nga yung point. Yun talaga yung point. Talagang mas mahirap pag umaakyat. Correct. Amen po ba? Dito pa naman, lalo dito sa atin, sa hindi pa po nakakarating dito sa in-person service natin, yung elevator natin, napaka-state of the art po nito. Di ba? Nakita nyo naman, state of the art ang ating elevator. Tamo, inside joke, tayo lang nagkakaintindihan eh. Di ko alam kung naranasan nyo na minsan magsimba dito in person na nasira yung elevator, maghahagdang ka talaga. Kahit binata, sabihin ko sa inyo, kahit binata ka, yung fifth floor na yan, Brad, mahirap yan. Correct? Amen. Sa unang floor yan, siguro excited ka pa. Naku, magsisimba ako ngayon. Kasi talagang mahal na mahal ko ang Panginoon. Elevator ka lang. Si Satanas nga napagtagumpayan ko eh. Hagdan pa kaya? Di akyat ka, first floor, excited ka, la 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 la. Pagdating mo na second floor, nilalabas mo na yung panyo mo. Tumatagak na ng konti pawis ko Pero okay lang yan. Basta para kay Lord, gagawin ko lahat. Third floor, tumatagak-tak ng pawis mo. Fourth floor, lumalabas na dila mo. 4.5 floor, gumagapang ka na. Lord, talaga bang dito talaga yung church? Baka naman lumipat na. Pero napansin nyo, habang humihirap, lalong lumalapit. So, mas mahirap, mas malapit sa destination. Iyon lang naman ang imbitasyon ng Panginoon. Ang goal ng lahat ng Kristiyano, Christ-like. Pero para marating mo yung Christ-like, may suffering talaga dyan. May paghubog, may maturity, may ituturo. But are you willing to stood the test? O stand the test? Willing ka bang pagtiisan ng lahat ng bagay? Lahat ng suffering? Because this suffering, ginagamit ng Panginoon para tayo ay hubugin at tayong lahat ay palakasin. Ang flat comfortable, ang flat mas maigi sa atin, pero yung mas mataas, yun yung mas may benefit. Yun yung full experience. Katulad ng pag-akyat ng bundok, walang elevator papunta sa pag-akyat ng bundok. Magpapawis ka, magsisikap ka, mahihirapan ka. Kaya nga sabi ng scripture, ulitin natin, kaya pinagpala. Yung mga tao, watch this, James 1:12 again, pinagpala ang mga taong nag-persevere under trial. Di ba bago mo natayo yung business, nag-persevere ka naman? Di ba bago mo napagtapos sa mga anak mo, nag-persevere ka naman? Kaya, come on, bago ka graduate sa school, di ba nag-persevere ka? Kung hindi ka nag-persevere, hindi mo makakamit. In fact, may kilala kayo, kapitbahay nyo mismo. Hindi nag-persevere, kaya hindi nakuha. Tama, hindi kayo maka-amen, ano? Actually, pastor, nasa loob ng bahay, hindi talaga kapitbahay. Amen? Pero sabi ng scripture, pinagpala yung mga tao na yun. Kasi kahit mahirap, amen, kahit na parang hindi namin alam kung makakarating kami, pero dahil ito, if this is the real way para ma-achieve ko ang lahat ng ito, gagawin ko. Kung ito ang kailangan kong pagdaanan at ito ang kailangan kong baguhin para maging kawangis ako ng ating Panginoong Yesus, whatever it takes, I will do it. Totoong may suffering, pero totoo ding may reward. Totoong may suffering, pero totoo ding hindi ako pababayaan ng Panginoon. Totoong may suffering, pero totoo din na hindi ako iiwan at pababayaan ng ating Panginoon. So ang tanong, saan ka magpo-focus? Sa anong katotohanan? Sa pangako? O dun lang sa proseso? Gagamitin ng Lord ang proseso sa buhay mo para ma-receive mo ang mga pangako ng ating Panginoon. And huwag nating uhusgahan ng iba. Na porket tingin natin, pag tinignan mo yung katabi mo, mukhang bihis na bihis, mukhang hindi nagsasuffer. Pagka pumasok ka sa bahay nila, naka-aircon, buti pa itong mga to, naka-aircon, di siguro to naghihirap. Amen? Pero wala sa aircon. Hallelujah. Mukhang hindi nag-amen yung mga taga 3PM. Mukhang lahat kayo naka-aircon sa bahay. Sana all. Amen. Pati CR, no? Lahat talaga. Aircon, ano? Wow. Sana all. Tapos ang bill mo, 500. Kasi, joke.
Just kidding. Baka maano tayo dito, bumalagta na lang tayo bigla dito, ano? Napansin nyo ba na hindi porket naka-aircon, walang suffering? Hindi porket naka-carpet ang bahay, walang suffering? Yung may jowa nga, nagsasuffer pa eh. Amen? Mayayaman, nagsasuffer. Sikat, nagsasuffer. May kotse, nagsasuffer. May yaya na nga eh. Nagsasuffer. Lahat tayo nagsasuffer. Rich or famous, may political influence. Pag tinitignan mo, parang hindi naman ito naghihirap. Kasi pagka ikaw, tinignan mo, ito yung ideal life eh. Ito yung ideal life. Pero akala ko, pag nakuha ko yung ito, wala na suffering. Pero hindi eh. Kahit na yung inaakala mong ideal life, ay may kanya-kanya pa rin mga suffering yan. Do you agree? Tatanggapin mo ba? Yun ang tanong. Tatanggapin mo ba kapag kayong mga mayayaman sa iyong paningin at mga well-off sa iyong paningin ay magsasabing nagsasuffer din sila? Minsan din natin matanggap yan eh. Talaga, nagsasuffer ka? Paano pa kami? Kasi lagi nating ikinukumpara eh. Kasi ang thinking mo, pag nakuha ko nga yung mga bagay na meron ka, akala ko hindi na ako magsasuffer. Pero ang totoo, makuha mo man yun, sila nga nakuha na, nagsasuffer pa eh. Do you agree with me mga kapatid? So ibig sabihin, wala ito sa material things. Nobody is exempted with the sufferings. Gano'n ka man ka-famous, gano'n ka man kayaman. And for most of us, gano'n ang ating pananaw. Kapag nakuha ko to, kapag narating ko tong stadong to, kapag nakapag-abroad ako, kapag nakapagtayo ako ng 5 branches, kapag nadagdagan ko yung sweldo ko ng ganito, siguro hindi na ako maghihirap. Siguro sa finances. Pero hindi porket may pera, may kapayapaan. So you may not be suffering financially, but you could be suffering emotionally. Suffering pa rin. Amen? And with a church of our size, mahirap husgahan. Kasi posibleng yung isa nagsasuffer financially, yung isa nagsasuffer emotionally, posibleng yung isa ay nagsasuffer mentally. All of us are going through sufferings one way or the other. Siguro nga, and I don't mean this to underestimate what we are going through, pero posible nga kung nakikita siguro tayo nila Apostle Paul, nila Joseph, ng early church, ng mga early disciples. Katulad natin minsan, pagka meron tayong mga kakilala na akala natin, hinahangaan natin, at nagsasabi silang hirap na hirap ako sa buhay, sasabihin mo pa na, ang drama mo naman, ang arte mo naman, ang laki na nga ng bahay nyo, nagsasuffer ka pa. Punong-puno na nga yung ref ninyo, nagsasuffer ka pa. Madali natin silang husgahan. Because sometimes your suffering doesn't make sense to other people. Let me repeat. Sometimes your suffering doesn't make sense to other people. Kung gano'n ang ating pananaw, di ba kasi Apostle Paul, sila Joseph, gano'n din ang sinasabi. Nagsasuffer ka, wala ka lang pampagasolina. Walang-wala yan sa amin. Ako nga, ginulpi, binugbog eh. Kung si Peter makakausap natin, feeling mo nagsasuffer ka kasi sira yung aircon mo ng 7 araw? Aba, kami nga eh. Pinako ng patiwari. So kung ganun lang yung magiging mindset, talagang sasabihin natin at hindi tayo mahihinto ng pagkukumpara. Ay, mas mahirap yung pinagdaanan. Sasabihin natin, kayo talagang mga bagong henerasyon. Walang-wala kayo sa hirap na pinagdaanan namin. Tapos yung generation na nagsabi noon, sasabihin din ng generation na nauna sa kanila, walang-wala kayo sa mga generation. Yung generation nyo, madali na nga ang buhay nyo. Wala kayo sa generation namin. Mas mahirap ang pinagdaanan namin. Sasabihin naman ng isa, buti nga kayo, may cellphone. Noong panahon namin, walang cellphone. Samantalang ngayon, sasabihin, kaka-cellphone mo yan. Pansin nyo mga kapatid, hindi matapos-tapos ang pagkukumpara natin because, again, ang suffering is relative. Hindi natin pwedeng husgahan ang mga suffering na pinagdadaanan ng isa't isa kasi yung mahirap sa iyo, posibleng madali sa iba. At yung madali sa iba ay mahirap sa iyo. Kaya kailangan natin talagang sabihin at humarap sa ating Panginoon, sabihin natin, Lord, it doesn't make sense to other people, but we thank you kasi lahat ng aming nararamdaman, nauunawaan mo. Hindi ka man maunawaan ng iba, nauunawaan ka ng ating Panginoon. Kasi even yung mga biblical heroes natin, iba-iba din yung level na kanilang suffering. Yung mga disciples, ibang suffering na pinagdaanan. Si Joseph, ibang suffering na pinagdaanan. Si Moses, iba yung suffering na pinagdaanan. Sila Prophet Jeremiah, Prophet Isaiah, iba-iba ang kanilang pinagdaanan. I-compare naman yan sa pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus mismo. And by the way, which is the Son of God.
the creator of the universe, Jesus who spoke the universe into existence, and yet He suffered. Siya mismo, hindi na exempt sa suffering. Na nung nandun siya sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya, my soul is overwhelmed with sorrow. Lord, kung pwede lang, Father, kung pwede lang, take this cup away from me. Even Jesus have gone through a suffering that even to the point of death, kung pwede lang, Lord, kung pwede lang, Ama, tanggalin niyo ito. But it's not my will. Hindi kalooban ko, kundi yung kalooban mo. And totoo nga, nung in-endure ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng suffering, sino nag-benefit? Tayong lahat. Amen? Kapatid, listen to me. Ang mga suffering na pinagdadaanan mo, hindi lang para sa iyo. Pwedeng mag-benefit ang next generation. Pwedeng mag-benefit ang iyong mga anak. Pwedeng mag-benefit ang ibang tao. Kasi oo, ang suffering walang pinipili. Magaganda nagsasuffer. Mayaman nagsasuffer. Nasa third world country, nagsasuffer. Nasa first world country, nagsasuffer. May aircon, nagsasuffer. May sasakyan, nagsasuffer. May dalawang sasakyan, nagsasuffer. May tatlong sasakyan, nagsasuffer. It is a universal experience. Pero maraming salamat, hindi man maintindihan ng iba ang level of suffering that you are going through. Yung reality o yung realness ng suffering na pinagdadaanan mo with Jesus. He can understand. Naiintindihan ng ating Panginoon. Amen. Kasi si Jesus mismo dumaan sa paghihirap. Ang sabi nga ni Jesus bago siya ipako sa krus, in this earth you will experience many troubles, but take heart. Sabi ni Jesus mismo, dito sa mundong ito makakaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. Si Jesus din ang nagsabi, take up your cross and follow me. Gusto niyo bang sumunod sa akin? Eh bay, bitbitin niyo ang inyong krus. Minsan nga, talagtagan niyo, wala nang dating talaga minsan sa atin yan eh. Alam niyo kung bakit? Nilagyan na kasi natin ng spiritual connotation. Take up your cross. Okay, sino ba mga cross sa buhay mo? Pasanin mo yan. Yung asawa mo, pasanin mo. Yung mga financial trouble, pasanin mo. Health issue, pasanin mo. Pero sa time ni Jesus, habang sinasabi niya yung take up your cross, hindi nila iniisip yung spiritual application. Ang iniisip nila, realidad dyan, tunay at totoong krus. Kasi sa panahon natin, pag may krus ka, religious. Ang cross ngayon, emblem of hope. Pero sa panahon nila, yung cross is a symbol of torture and death. So kapag sinabi ng Lord, take up your cross, hindi sila nakakita ng pag-asa. Ang nakikita nila, torture. Ang nakikita nila, kamatayan. And sabi ng Lord, this is what it takes to follow me. Take up your cross and follow me. Lord, sure ka? Hindi yan katulad ng take up your cross. Ay, syempre naman Lord, business ko, para sa yan. Take up your cross. Huwag ka mag-alala Lord, lahat ng suffering pagtitiisan ko yan. Sa kanila, literal. Hindi ito kwintas na sinusuot, kundi ito'y krus na pinapasan. Kasi it's one thing to wear the cross, it's another thing to bear the cross. We are not called to wear the cross, we are called to bear the cross. So take up your cross and follow me. Si Jesus na mismo ang nagsabi. But you can never go wrong kapag sumunod ka sa Panginoon. Kasi kahit bit-bit mo yung krus na yan, alam natin, kasama natin ang Panginoon at di niya tayo iiwan. In fact, may instruction ng Panginoon sa atin sa Revelation chapter 2. While I was reading this, sabi ko nga, Lord, maraming salamat, hindi mo dininay yung realidad ng suffering, pero itinuro mo sa amin kung paano namin haharapin. Kasi for many years, marami sa atin, kapag nagsasuffer, nagtatanong tayo ng why. Pero pansinin nyo, sa Bible, hindi sinasagot ng Lord kung bakit. Ang sinasagot niya, paano mo haharapin. So it's not just why you suffer, but how you will face the sufferings of your life. So one time, sumulat ang ating Panginoong Hesus ay may instructions sa 7 churches in Revelation. At kasama sa 7 churches yung Church of Smyrna. Parang Myrna, lagyan mo ng S. Plural form, pero nasa unahan. Sige, mga 5 yan, guess yun na. Okay, Smyrna. Sabi ng Revelations 2 verse 9, hindi talaga ako tatawa para mamaya, pagdating ng 8, yun pala yun, plural form. Okay, Revelations 2, 9 to 10. I know about your suffering and your poverty. Hold on. Sabi nung nagsulat, alam daw niya yung pinagdadaanan natin. O nila, for that matter. Alam daw niya yung poverty. Now question, sino yung I? Sino yung I? Kasi kung sasabihin lang natin na, si Stephen, alam yung suffering mo, minsan yung nakakaalam, wala namang matutulong. Amen lang kayo anytime. Oo. Tanong, sino yung amen? Para malaman mo kung sino yung amen, babalik ka ng 1 verse higher.
Sa verse 8, hindi ko na nilagay dyan, pero sabi ng verse 8, this is the message from the one who is the first and the last. This is the message from the one who is the first and the last. Question, sino yung the one na first and the last? Hindi ang trick question. Sige na, go! Jesus! So, ibig sabihin, yung nagsasalita dito at nagsusulat si Jesus. In fact, to verify, kung yung Bible nyo born again, yung kulay pula, pag si Jesus nagsasalita, born again yun eh. Okay? Di ba may mga Bible na pula pag si Jesus? Makikita nyo yung Revelations 2 verse 9, pula yan. Kasi si Jesus mismo ang nagsasabi. Ulitin natin, basahin natin uli. Knowing na si Jesus ang nagsasalita, it will bless your life. Verse 9. Jesus said, I know about your suffering. I know about your poverty. But you are rich. Perspective. I know the blasphemy of those opposing you. In essence, I know your sins. I know their sins. They say they are Jews, but they are not. Because their synagogue belongs to Satan. Do not be afraid. Karugtong to. Sino nagsasalita? Jesus. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. But be faithful, even to the point of death, and I will give you life as your victor's crown. Wow. Whoa. Napagpala ba kayo? Knowing the context will bless you even more. Ang sinusulatan ni Jesus dito is yung church ng Smyrna. Ang Smyrna, malapit sa Ephesus. Ang Smyrna, loyal sa Romano. Romano na sumakop sa mga Israelites. Comprende? Now, it turns out, based on history, na may mga influential people sa Smyrna na nagpe-persecute sa church ng Smyrna. Are you still with me? So may church sa Smyrna, pero yung mga powerful people sa lugar na yon, parang hindi nila type yung mga Christians. And just imagine na lang kunwari our president or our political leaders are against born-again Christians. And meron talagang persecution, spiritual resistance, to the point na yung mga Christians pinapatay, pinapakulong, binubugbog, amen? At talagang minimurder. Think about it. Apakahirap talaga ng kanilang pinagdadaanan. Pero look at this. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, I know about your suffering. Wow. Hindi magbubulag-bulagan ang Diyos sa suffering na pinagdadaanan mo katulad ng iyong pinaniniwalaan. Alam ng Diyos ang iyong suffering. God knows the pressure that you are going through. God knows the crushing that you are going through. God knows the absolute poverty that you have nothing at all. Alam ng Diyos ang suffering mo. Alam ng Diyos ang poverty na pinagdadaanan mo. Pero sabi niya sa verse 10, verse 10 please, do not be afraid. Huwag kang matatakot of what you are about to suffer. Watch this. Yung sabihin ng Panginoon na huwag kang matakot ngayon, at least alam ko kinabukasan, pwedeng masolve. Pero yung sabihin mismo ng Panginoon, huwag kang matatakot kasi bukas magsasuffer ka pa rin. Huwag kang matatakot. Tignan nyo, basahin natin ulit. Ang sabi doon sa next, do not be afraid, verse 10. Do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil, or for that matter, yung mga influential people sa Smyrna, yung Romano, will put some of you in prison to test you. You will suffer persecution for 10 days. Think about this. Ina-assure tayo ng Panginoon, huwag kayong matakot. Bukas, may makukulong. Bukas, may mamamatay. Bukas, may papahirapan ng 10 days. By the way, historical context, yung 10 days na ito ay hindi basta 10 days na suffering. 10 days na progressive suffering. Habang tumatagal, pahirap ng pahirap. Kasi mayroon silang parusa na progressive. So kapag nahuli ka nilang Christian, lumabag ka sa kanilang political point of view, ay pwede ka nilang ipadampot at mag-suffer kay Nero ng 10 days. Ibig sabihin, 10 araw, pahirap ng pahirap. Pero sabi ng Lord, pero huwag kayo matakot ha. May mamamatay. May makukulong. Pero huwag kayo matakot. Parang hirap ano?
Huwag matatakot pero may mamamatay. Okay, sabihin ko, guys, huwag kayong matakot. Pero pinapasabi ng Panginoon, ikaw na nakadilaw, ikaw na nakapula, papadakip ka daw po. Doesn't make sense to me kasi pinipredict ng Lord that there is going to be suffering. And yes, sabi ng Lord, don't be afraid. Which made me research that word deeper. Kasi hindi ko talaga maintindihan eh. Bakit sinasabi ng Lord, don't be afraid? Eh, may suffering. And then I found out na ito palang don't be afraid na ito ay napaka-strong na Greek word. Nang ibig sabihin is, watch this, fear nothing. Fear nothing. So it's not just don't be afraid. Hindi lang sinasabi huwag kayong matakot sa persecution, huwag kayong matakot sa pag-aresto sa inyo, huwag kayong matakot sa pagpatay sa inyo. In fact, sinasabi niya, fear nothing. Wala kayong dapat katakutan. Ganun pa rin, Pastor eh. Hindi pa rin ako na-assure. When you say kasing fear nothing, small or severe, siniko o papatayin, ang sinasabi lang ng Panginoon, anumang parusa, anumang pagdadaanan, maliit o malaki. Which is very wise for the Bible to say. Kasi nga, suffering is relative. Pwedeng yung pagpapakulong sa'yo, sisiw lang sa'yo eh. Kaya sabi ng Panginoon, fear nothing. Kung ano man yung bagay na kinakatakutan mo, huwag mong katakutan. It's relative. The Bible is so wise. The wisest book in the world. Sabi niya, don't be afraid. God knows your pressure. Yung church ng Smyrna, dumadaan na sa persecution, sinabi pa ng Panginoon, dadaan pa kayo sa mas matinding persecution. Pero huwag ka matakot. Maging tapat ka lang. Even to the point of death. And God will give you life as your victor's crown. Hallelujah. May reward. Hindi lang sinasabi ng Lord, pagtiisan mo lang. Kung ano mangyari sa'yo, basta magtiis ka lang. Kasi may mga kilala ko, nakapagtiis, pero traumatized pagkatapos. I believe that's not a blessed life. And some of us, you've gone through a series of struggles and suffering. Tapos na yung suffering, pero yung trauma nung pinagdaarang suffering, hindi pa tapos. I believe the blessed life that God wants to give to all of us is a life na kahit dumaan sa trauma, hindi halatang dumaan sa trauma. Kahit dumaan sa apoy, hindi amoy usok. That when you go through the fire, you will not be burned. When you go through the waters, you will not be drowned. That I believe that is the blessed life that God wants us to receive. God wants us to experience. We just have to be inside the will of God. Either wala ka sa will ng Lord o nasa loob ka ng will ng Panginoon. Either way, you will suffer. Pero again, ang pangako ng Lord, don't be afraid. Hindi porket masaya ka, nasa will ka ng Panginoon. You can be inside God's will and still suffer. Bumili ako ng sasakyan, masaya ako, kalooban to ng Panginoon. That's not always true. Nag-abroad ako, kumikita ako ng malaki, nasa kalooban ako ng Panginoon. That's not always true. Ang will ng Lord ay hindi depende sa kasiyahan natin. Hindi porket masaya ka, nasa will ka ng Panginoon. Our will is not always God's will. Ibang-iba ang ating layunin sa layunin ng ating Panginoon. Kaya every time na tayo dadalan sa suffering, katulad ng Church of Smyrna, katulad ni Job, katulad ni Joseph, sila nga dumaan sa suffering. Even Jesus was not exempted to it. Pero sometimes kapag tayo dumadaan, ang lagi nating sinasabi, Lord, bakit ako? Ba't hindi mo nalang pahirapan yung hindi umaatin lagi? Sila na lang yung maghirap. Kung sino hindi marunong magbasa, yung walang Bible na physical, yun na lang yung pahirapan mo, Lord. Lord, kung sino yung laging gana, di ba pwede natin sabihin, Lord, why? And I'll be honest with you. Kahit akong pastor na, natanong ko rin ng Panginoon, bakit ako, Lord? Ako yung tumatayong padre de pamilya ng church na to. Sa ako pa yung nag-suffer. Ako yung breadwinner ng family namin. Kung ako magkakasakit, wala nang magtatrabaho para sa pamilya, bakit ako? Correct? Napakaaga kong pumapasok sa opisina. Yung mga office mate ko nga,
6 hours lang talaga nagtatrabaho yun. Yung 3 hours nila, nagpe-Facebook yun. Tapos ako pa natanggal? Why me? Sometimes, minsan hinuli ako ng Lord dyan eh. Habang nagdadrama ako sa Kanya. Sino sa inyo nagdadrama din kayo kay Lord minsan? Umamin na kayo, nagdadrama din kayo. Yung nakahiga ka, hindi mo, yung iyak mo, yung minsan, Lord, why me, why me? Minsan talaga, para akong tinapik ng Panginoon. Minsan pag tinatanong ko siya, why me, Lord? Sabi ng Panginoon sa akin, why not you? If Jesus, the Son of God, was not exempted to suffering, why would you think that you will be exempted to suffering? No, nothing will exempt you from suffering. Pero kung dumaan ka man sa suffering, purposeful ang Diyos. Hindi kanya papadaanin sa sakit na wala siyang rason. Hindi kanya papadaanin sa suffering na wala siyang dahilan. Hindi kanya hahayaang mag-suffer na natatawanan ka lang ng Panginoon at wala siyang plano para sa iyong buhay. In fact, ang sabi ng 1 Corinthians, when you suffer, God will, by the way, when you suffer, be faithful, for God will give you a way out. Ibig sabihin, nagsasuffer ka pa lang, hinahanda na ng Lord yung palabas. Yung daan mo papunta sa katagumpayan. Yun nga lang, nakakaiyak talaga pag nasa gitna ka ng pagkalugi. Nakakaiyak talaga pag nasa gitna ka ng heartbreak. Nakakaiyak talaga pag wala kang trabaho. Nakakaiyak talaga pag wala kang madukot sa bulsa, butas na nga eh. Nakakaiyak naman talaga pag nag-e-enter ka ng PIN code, mas marami pa yung in-enter mong PIN codes kaysa sa dami ng bank account mo. Pero God is purposeful. May purpose ang ating Panginoon. Sinasabi ng Panginoon, darating ang suffering. May mga season of hardships, pero ang mga trouble at bagyo hindi magtatagal. Lilipas din ang lahat ng bagay. Seasons will come and go, but the Word of God will stand forever. Habang buhay mong panghawakan, hindi ang mga nararamdaman, hindi ang nakikita at naririnig mo, kundi ano ang sinabi ng Panginoon, panghawakan mo. Kasi dahil sinabi ng Panginoon, kahit hindi mangyari sa timeline natin, it is going to accomplish its purpose for our life. Just keep on doing the right thing kahit wala nakaka-appreciate. And I know this has been a challenge. Madali sa akin sabihin yan ngayon because I've gone through several hardships and sufferings in my life. But to be fair and honest with you, nung dumadaan din kami dyan, ang hirap sabihin sa sariling magpatuloy ka lang, Stephen. Padayon ka lang, Stephen. Kumapit ka lang, Stephen. Kasi sa totoo lang, ang nakakapit sa'yo, hinliliit na lang. Pero sinasabi mo pa rin, kapit lang, padayon lang. May lalapit sa'yo, Pastor, may problema kami. Pastor, may problema kami financially. Pastor, may problema, may sakit po. Tinaningan na po ng doktor ang aking kamag-anak. Pastor, nahihirapan po kami. Magulo po ang aming pamilya. At kahit nasa gitna ako ng suffering, ang sasabihin ko sa kanila, kumapit kayo sa Panginoon. Lumapit kayo sa Panginoon. God will provide. God will heal. Tatagan nyo ang inyong pananampalataya. Pero pag mag-isa ka na lang, at i-advise mo yung sarili mo mismo, na sa gitna ng suffering, sasabihin mo, Stephen, magpakatatag ka. Do not be afraid. Stand the test of time. Panghawakan mo ang kanyang salita. Hindi ba mahirap din? But now, since mahirap magpayo sa sarili, ako na lang magpapayo sa inyo ngayon. Tapos one day, payuhan nyo rin ako. Just keep doing the right thing. Gawin mo lang. Kapag alam mong tama. Keep doing it. Don't stop. The moment that you give your life to the Lord, nagiging target ka ng kaaway. Let me repeat. The moment na magdesisyon kang sumunod sa Panginoon, ikaw ay nagiging target ng kaaway. Kasi nung hindi ka pa nagkukumit ng iyong sarili, parang walang resistance, parang walang kumukontra sa iyo. But the moment na sinabi mo, from this day forward, ibibigay ko ang buhay ko sa ating Panginoon, napansin niyo ho ba na parang pahirap ng pahirap kasi nagiging target ka ng kaaway. Kaya nga sabi rin ng scripture, do not surprise when you encounter trouble. In essence, ang sinasabi, pag walang trouble sa buhay mo, mas dun ka masurpresa. Kasi pag walang resistance, ibig sabihin, kakampi mo yung dyablo. Amen. Kasi kung the moment na ikaw ay nagbibigay at nag-aalay ng buhay mo sa Panginoon, mag-expect ka talaga na may mga trouble na darating sa iyong buhay. Totoo ba, mga kapatid? A few weeks ago when I preached also in this pulpit, mga kapatid, I have reminded you that following Jesus includes blessing. Following Jesus includes miracle. Following Jesus includes breakthrough, but following Jesus also includes pain and suffering.
Pag sumunod ka kay Kristo, hindi tayo na-exempt sa mga sakit at mga suffering na ating pinagdadaanan. Kung kaya't patuloy din tayong pinapaalalahanan ng salita ng Panginoon na kahit masakit, kahit mahirap, you have to keep moving forward, you have to keep serving the Lord, you have to keep on praying, you have to keep on moving. Bakit? Kasi merong magandang destiny na ibinigay at inihanda ang Panginoon sa atin. Magpapatuloy, padayon kahit na hindi madali ang buhay. We will continue and never surrender in spite of the loss, in spite of the criticism, in spite of the challenges and troubles that we face. Hinding-hindi tayo susuko. We have to display an overcomer attitude katulad ni David na kahit may Goliath sa ating harapan, hindi tayo nagpapatinag. Kasi alam natin na sa kabila ng matinding pagsubok na aking pinagdadaanan, yung pangako ng Diyos ay aking mararanasan. Napansin niyo ba mga kapatid na especially nung naging Kristiyano ka, nagdo-double time si Satan para i-discourage ka. At ikaw naman nagpa-discourage ka. Ikaw naman sumuko ka na. At sinabi mo, hihinto na ako, hindi na ako magpapatuloy kasi ano pang sense, what's the point of serving the Lord kung hindi naman pala magiging madali at easy ang aking buhay? At gagawin ni Satan ang lahat. I always say this to you, kung hindi ka niya masusuntok at mapapatulog sa isang suntok, gagawin ni Satan ang lahat para pagurin ka, para ikaw na mismo ang sumuko. Ikaw na mismo ang magdesisyon na huminto at sumuko sa iyong buhay. Pero hindi ba kayo nagtataka kung bakit parang desperado si Satan na pabagsakin ka at i-discourage ka? Alam mo, the more na nagiging desperado si Satan na i-discourage ka, mas lalo kang magtaka. Bakit? Ano kaya ang nakikita ni Satan sa future mo na pinipigilan kanyang magpatuloy? Kasi minsan hindi natin makita yung future, hindi natin makita yung magandang kinabukasan, we don't see the light in the other side of the tunnel, kaya minsan madali sa ating sumuko. Pero maaaring may nakikita si Satanas sa future natin, may nakikita siyang potensyal na meron sa buhay mo at may nakikita siyang potensyal sa puso mo na sinasabi ni Satan, kailangan pigilan natin tong si Ruben kasi pag hindi to huminto, magagamit na ng Panginoon to advance God's kingdom. Kaya huwag kang magtataka kung may mga pagsubok na darating sa buhay mo at i-discourage ka ni Satanas kasi meron marahil siyang nakikita na hindi mo nakikita. Even our Lord Jesus Christ have endured sufferings and pain. Do you remember in Luke chapter 22 kung saan ang ating Panginoong Yesus ay nasa Garden of Gethsemane before He was arrested? Nasabi ng Scripture, nung si Jesus ay nananalangin sa atin, ang sabi niya sa Ama, Father, if it is your will, take this cup, take this sorrow away from me. Kumbaga, just by the thought of the sufferings that Jesus is about to go through, Jesus knows He will be humiliated. Alam ni Jesus, duduraan siya. Alam ni Jesus, bubugbugin siya. At yung thought pa lang ng pagdadaanan niya, sabi niya, Lord, Father, please take this cup away from me. Take this sorrow away from me. But nevertheless, ang sabi niya, not my will, but yours be done. Sumuko po ba ang ating Panginoong Jesus? No. Kahit alam niyang aarestuin siya, kahit alam niyang ipapahiya siya, kahit alam niyang papatayin siya, ang sabi niya, Lord, hindi kalooban ko, hindi convenience ko, Ama, kundi yung kalooban mo ang mangyari sa buhay ko. Bakit mga kapatid, kapag mas matindi ang purpose mo, mas matindi ang pagdadaanan mo. Let me repeat para sa mga hindi narinig, kapag matindi ang purpose mo, matindi ang pagdadaanan mo. Kapag maganda ang destiny na inilagay ng Lord sa buhay mo, mag-expect ka na matindi rin ang pagdadaanan mo. Alam niyo, hindi aksidente na si Jesus Christ, nung before siya inaresto, ay nasa Garden of Gethsemane. Everybody say Gethsemane. Ang daming garden, pero ba sa Gethsemane? Because Gethsemane means oil press. Everybody say oil press. Sa Gethsemane kasi doon tumutubo yung maraming olive tree na nagpo-produce ng olive fruit, na nagpo-produce ng olive oil. Amen? So, sa dami-dami ng garden, sa Gethsemane talaga, ang ibig sabihin ay olive press. Kasi maraming olives na nagbibigay ng maraming olive fruit na kapag piniga mo, magpo-produce ng olive oil. Ibig sabihin, yung oil lumalabas lang kapag piniga.
So kapag may crushing, dun nakikita yung benefits. And Jesus, in essence, was in the spiritual realm, was in essence being crushed. Kaya sabi niya, Lord, take this cup away from me. In the Garden of Gethsemane, I believe to remind all of you that if you want the benefit, sometimes you have to be crushed. Mapipiga ka talaga. Naalala niyo si Apostle Paul na minsan sinabi niya, we are being pressed, oil pressed. We are being pressed on every side. Naranasan niyo po ba yun mga kapatid? Okay lang may problema, wag lang sabay-sabay. Alam niyo mga kapatid, kung may secretary lang sana, may secretary ka lang, sasabihin mo, Lord, yung mga problema, magpa-appointment naman. Yung huwag naman sabay-sabay. Pero ang realidad ng buhay, mga kapatid, hindi mo maikakalendaryo ang problema. Minsan bigla kang dadalawin yan ng walang sabi-sabi. At minsan kung kailan ka problemado, dun sila nagsasabay-sabay. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, hallelujah. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, sabi niya, Lord, sabi niya sa mga Corinthians, we are being pressed on every side. Ibig sabihin, kahit saan ako tumingin, may pressure. Kapag may crushing, dun lumalabas yung anointing. Kailangan minsan i-crush, kailangan minsan i-press para makita yung benefit. In fact, yung musical instrument tumutunog pag prines. Yung ilaw bumubukas kapag prines. Kapag may pressure, may effect. Hallelujah. Hindi kaya hindi effective ang buhay mo kasi iniiwasan mo yung pressure? Kasi kung may choice naman, ba't kailangan ko pagdaanan? Ayoko niyan, pastor. Ang hirap kayong masaktan. Iiyak ka, wala kang luha, sisigaw ka, wala kang boses. Pag tinatanong ka, kamusta ka na, okay naman ako. I'm strong. Pero kung gusto mo ng effect, minsan talaga may pressure. Kung gusto mo ng tunog, kailangan i-press. Minsan may pressure. Para lumabas yung anointing, kailangan may crushing. So ibig sabihin, every time you're being crushed, deliverance is flowing. Every time you're being crushed, something happens in your life. Kaya imbis na iwasan siya, ang tinuturo ng Panginoon sa atin sa simbahang ito, imbis na ipanalangin natin, Lord, iiwas mo lahat ng pagsubok. Sabihin mo na lang, Lord, kung dadaan yung pagsubok, palakasin mo na lang ako. Bakit? Hindi aksidente na inaatake ka ni Satanas. Intentional siyang ikaw talaga atakihin. Hindi niya inaatake yung kakampi niya. So Satan is not attacking you by surprise. He is literally and intentionally coming against you and putting pressures on your life. Na minsan ikaw, sabi mo, Lord, ayoko ng pressure sa buhay. But sometimes, in order for you to grow, kailangan talaga may pressure. Nga lang, minsan talaga sabay-sabay. May pressure sa bahay, may pressure sa trabaho. Yung bang, pagod na pagod ka sa trabaho, pag uwi mo ng bahay, gusto mo, relax. Hindi ka pa nakakapasok sa pinto. Ramdam mo na kagad ang pressure. Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw topic ni Pastor. Because Satan is intentionally coming against you and putting pressure on your life. Why? Because Satan wants to crush you. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, we thank the Lord for we are being pressed but not crushed. Piniga tayo pero hindi tayo nadurog. Bumagsak tayo pero hindi tayo nawasak. Lumubog tayo pero hindi tayo nalunod. Yan ang gustong i-develop ng Panginoon sa atin. Kaya paulit-ulit sinasabi ng Lord sa atin, magpakatatag kayo. Kasi there will be shakings in your life. There will be challenges in your life. Pero katulad ng pinangako ng Lord sa Psalms, the righteous shall flourish. Ang mga matutuwid, mag-flourish sila like a palm tree. Mag-harvest sila sa gitna ng tagutom. May exemption. Ang mga anak ng Panginoon. Hindi tayo exempted sa problema. Pero may special favor ang Panginoon sa atin sa gitna ng mga pagsubok ng ating buhay. Amen. Parang pag nag-amen yung katabi mo, parang wala siyang problema, no? Amen? At hindi ko po ito sinasabi sa inyo na parang lata lang na walang laman. Kasi kami ni Jenny mismo, kilala nyo naman si Ate Jenny nyo, yung asawa ko ng 10 years, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Alam nyo naman yan, di ba? Na bagay lang sa pinakagwapo. Joke. Joke lang. Pag tinitignan nyo yung asawa ko, si Jenny, tayo nga saglit lang. Go.
Kasi may mga doubters dito sa gitna eh. Nahiya tuloy siya. Pag titingnan niyo pa lang yung asawa ko, hindi mo kan dumaan sa pressure, di ba? Tingin ka sa camera, yan. Mukha bang dumaan sa pressure? Hulaan niyo kung ilang taon na to. Maniniwala ba kayo mas matanda pa ako sa kanya? Hindi, mas matanda siya sa akin pala? What's wrong with you? Pastor nyo kami, guys. Amen? Kung titignan nyo si Jenny, para hindi dumaan sa pressure. Kaya huwag kayo magpapadaya sa mga katabi nyong tad-tad na moisturizer lang. Sabi mo sa katabi mo, moisturizer lang ba yan? Amen. Bakit mga kapatid? Kasi sa totoo lang, kung titignan mo yung katabi mo ngayon, mas pangit pa sana yan. Kung pagbabasihan yung problema lang, ang tindi ng problema ang pinagdaanan niyan, yung eye bag niyan hanggang bewang na dapat. Ang tindi na sana, hindi mo na yan makikilala, pero tignan mo ngayon. Very radiant ang mukha, parang may glory. Ang Panginoon, bakit? Press but not crush. Piniga pero hindi nadurog. Amen. Nagpatuloy kasi. O tignan nyo yung mga sumuko, ano nangyari? Kasi, alam niyo mga kapatid, we are so blessed. We are so blessed. Ang mga Kristiyano, we are so blessed because we know something that other people don't. Kaya tayo nakakapagtiis. Kaya nakakapagsimba ka pa rin kahit wala kang pera. Kaya nakakangiti ka pa rin kahit wala kang pang-ulam. Parang ang dami nag-amen doon sa pera. Alam mo yan, Mars ha, mamaya pautang ha. Bakit? We know something that other people don't. Alam natin na hindi panghabang buhay ang anumang sakit natin pinagdadaanan. The pressing and the crushing season is not permanent. It's a stage of life. Stage. Nasa stage ako ngayon. Maganda yung stage. Wide shot, please. Maganda yung stage. See? Pero hindi ako dito natutulog. Hindi ako dito nagbibihes. Hindi ako dito nakatira. Kahit gaano kaganda yung stage, mamaya bababa ako kasi stage lang yan. And if you know that whatever you are going through, heartbreak, loss, difficulty, challenge, and even criticism, na lahat yan ay stage of life, na hindi ka mamamalagi dyan at hindi yan ang purpose ng Panginoon sa'yo. Kahit nahihirapan ka ngayon, kahit umiiyak ka ngayon, alam mo, bababa ka din. Alam mong matatapos din ang lahat ng bagay. Even though the enemy seeks to afflict you, even though the enemy wants to destroy you, even though the enemy wants to destroy your testimony and destroy your integrity, papahiyain ka ni Satanas, pero alam mo, hindi ito habang buhay. Na kahit mahirap, kahit malaki ang higante sa harapan natin, alam natin that greater is Jesus that is in us than he that is in the world. That in this world we will experience many troubles, but take heart, for Jesus have overcome the world. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan habang buhay. Kaya nga sabi ng scripture ulit, balikan natin. For you know that when your faith is being tested, ang endurance mo lumalago. Na kung dumarating man ang trouble sa'yo, of any kind, pumili ka na ng pinakamatinding problema. I-consider mo yan na pure joy. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok na yan, tumitindi ang yung tolerance, ang endurance mo at determination mo. Mapapansin nyo ito mga kapatid, nung bago kang Kristiyano, ang sabi mo, I have decided to follow Jesus. Ngayon, I am determined to follow Jesus. Nagbabago talaga eh. Kasi minsan hindi sapat yung desisyon eh. Kailangan may determinasyon ka talaga magpatuloy na hindi ka susuko. Kasi walang certain sa mundong ito. Kahit gaano ka kalusog ngayon. Kahit gaano karaming pera na meron ka sa bank account. Kahit gaano karami ang investment mo sa cryptocurrency. Alam niyo yung bagong balita dyan ngayon. Bagsak. Kahit na gaano katindi ang iyong career, ang iyong education. Kahit na late ka na sa iyong sariling kalendaryo at agenda. May plano ang Panginoon. Ulitin ko ulit, may plano ang Panginoon. At yung plano ng Panginoon, mas maganda sa plano mo, kapatid. Napansin niyo ba minsan si Lord sasadyain talagang i-detour ka? Pag-aantayin ka talaga? Amen? Hindi dahil brutal ang Diyos.
Hindi dahil cruel ang Panginoon, katulad ng mga Israelites nung sila'y lumabas sa Egypt, inintensyon ng Lord na hindi sila padaanin sa shortcut. Although may shortcut. Kasi hindi lahat ng short route, right route. Alright? So God intentionally brought them into a longer route. Alam mo kung bakit? Kasi dun sa short route, maraming kalaban. They have been a slave for 400 years. They don't know how to fight. Wala silang coach, wala silang training. It is a disaster kung papadaanin sila ng Lord sa short route. Kaya wag na wag mong pagdududahan ng Panginoon at wag na wag kang bibitaw sa Panginoon porket dinelay ka ng Diyos. Kasi alam ng Diyos na kapag shortcut niya yan, mapapahama ka lang. Na minsan may mga sarili tayong plano sa buhay natin na I was supposed to be an accomplished entrepreneur. I was supposed to be married by now. I was supposed to have millions in bank account right now. Ang dami nating mga supposed. I was supposed to have this. I was supposed to be enjoying the fruits of my labor. I should be in the promised land. And to your surprise, nasaan ka? Wilderness. Pero hindi ibig sabihin walang malasakit at pakialam ang Panginoon sa'yo. Ibig lang sabihin yan, may nakikita ang Diyos sa future mo na hindi mo nakikita. Because the Lord, sometimes kapag nanalangin ka, Lord, kailangan pa ba talaga to? Kailangan ba paabuti pa ng 35? Alam mo, Lord, nung high school ako, daming nanliligaw sa akin. Crush ng bayan, me. Lord, ngayon naman. Parang iniiwasan ako ng bayan. Katulad ng mga Israelites, no? Nasa wilderness sila. Watch this. They were delayed for decades. Kung wala silang tiwala sa Panginoon, nagkalas-kalas na sila eh. Salamat sa leadership, salamat sa pangako ng Panginoon, at salamat may plano ang Panginoon sa kanila. Kaya kapag na-delayed ka, kapatid, halimbawa kung, lalo ngayon, no, especially, naalala ko, more than a week ago, papunta kaming Bacolod, and supposedly flight namin ay 7, na-move kami ng 9 because of the unforeseen circumstances. Ang sabi ko lang kay Jenny, okay lang yan. Kasi kung sinadya ng Lord na i-delay tayo, malamang may layunin ng Panginoon kung bakit. Kung ganun ang mindset mo, hindi ka magagalit eh. Di ba? Kailangan lang i-train mo yung isip mo. Kung na-delayed ka, kung hindi siya dumating sa panahon na inaakala mo, sa panahon na ipinapanalangin mo, Lord, sigurado may plano ka. Because delay is not denial. Hindi porket dinelay ka ng Panginoon, hindi niya na magagamit at hindi niya na ibibigay sa iyo yun. You just have to trust the Lord. Na kung may mga delay na dulot ng trials, kasi ang trials inevitable, FYI lang. Ang mga difficult moments, hindi mo maiiwasan. And life can be brutal sometimes. But it doesn't mean na kinalimutan ka na ng Panginoon. Look at this verse in 2 Corinthians chapter 4, verse 1. Just to put this in context, ang mga disciples at that point is in constant pressure. Life and death situation. Sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 4, since God has so generously let us in on what He is doing, salamat sa Lord, inalaw niya tayong gawin ang pinapagawa ng Panginoon, we're not about to throw up our hands. Hindi tayo susuko. And walk off the job. Hindi tayo basta hihinto na lang at tatakas just because we run into occasional hard times. Look at this mindset. Look at this mindset. Ang sinasabi ni Apostle Paul, alam ko may hirap tayong nararanasan, alam ko may mga pagsubok tayong nararanasan, alam ko may mga taong hindi agree sa atin at gumagawa ng kwento patungkol sa atin kasi gusto nila tayong patayin. In fact, sa mga early church, meron pang mga taong kaaway ni Apostle Paul na nagko-commit hanggat hindi namamatay sa Apostle Paul, hindi kami kakain. Ganon sila katindi, ka-determined na papatay si Apostle Paul. Pero ano sabi ni Apostle Paul? Huwag kayong susuko porket dumaraan tayo sa occasional hard times. Hindi natin tatakasan ng pagtawag ng Panginoon kasi privilege nga to in the first place eh. Akala ba natin pag naglingkod tayo sa Panginoon, worry-free? Akala ba natin pag naging Christian tayo at naging follower tayo ni Jesus Christ at sinishare natin ang gospel, wala na tayong pagsubok na pagdadaanan? Meron. Pero hindi porket dumadaan tayo sa occasional problem, I love his mindset. Hindi porket dumadaan tayo sa occasional problem, susuko na tayo.
Kasi si Paul din naman na nagsabi nung text na binasa natin, kapag may trouble, opportunity nga yan eh. For great joy and growth. Grabe yun, pastor. Consider it pure joy when you experience these trials. May cancer ka. Lord, thank you. I consider it pure joy. Will you do that? No, we can't seem to understand. Pero yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon ngayon, even though you are experiencing problems and trial, consider it pure joy. Kasi kung gusto ka talagang gawin ng Lord na fireproof, talagang idadaan ka niya sa apoy. And that is inevitable. Masasaktan ka talaga. And to be honest with you, I used to believe na lahat ng tao ayaw ng pain. Ayaw niyo ba ng pain? Come on, somebody. Ayaw niyo po ba ng pain? Mahal niyo pa rin naman ako, di ba? Pero sasabihin ko sa inyo ang totoo, hindi kayo nagsasabi ng totoo. Hindi lahat ng tao ayaw ng pain. Gusto mo ng pain. Basta may purpose. Ang ayaw natin yung pain na walang purpose. Halimbawa, natutulog ka isang araw. Tulog na tulog ka, humihilig ka, may tululaway pa. Bigla kang sinampal ng katabi mo. Bigla kang sinampal ng kapatid mo at nagising ka. Anong unang sasabihin mo? Bakit? Di ba? Kasi pag nasasaktan tayo, ang unang tanong natin, bakit? What's the point? Hinahanapan natin dahilan. Ba't mo ako sinaktan? Because sometimes kapag nasasaktan tayo, ang unang tanong kagad natin, why? Tama. At yung sagot niya dun sa why mo, ang magdidetermine kung magagalit ka ba o hindi. Kasi kapag sinabi niyang, it's a prank. O sige, it's a prank pala. Next time, lagariin kita dyan eh. Bakit mga kapatid? It depends on the reason why you did it. Tama mga kapatid? Bakit yung mga nanganganak, nasasaktan din naman sila? Amen? Pero nagbubuntis pa rin. Nakalabindalawa pa nga eh. Bakit? Alam nilang masasaktan sila sa 9th month. Pero dahil may rason yung sakit, kayang tiisin. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala nagtitiis ka, martir ka na nga eh. Kasi it's one thing to say, I am in pain. It's another thing to say, I am in pain for a reason. May rason to kung bakit ko pinagdadaanan. Katulad ng mga nanay, pinapabakunahan niyo po ba ang inyong mga anak? Laban sa tigdas, laban sa kung ano-ano mga sakit? Yes. Pinapaliguan niyo pa po yung anak niyo bago pumunta sa doktor. Binibihisan bago pumunta sa doktor. Alam niyo naman, nasasaktan lang siya ng doktor. At iiyak siya pag in-injectionan siya. Tama? Ikaw pa nga nagpapatahan sa kanya, okay lang nak, okay lang nak. Alam mong masasaktan ka, alam mo masasaktan yung anak mo, pero bakit dinadala mo pa rin sa doktor? Because you know that that pain will produce something good. So may I question to you, again, I will ask you this question. Sino dito ayaw ng pain? Di ba? It depends. Mas tanggap mo ang pain basta may purpose. Let me repeat. Mas tanggap mo ang pain basta may purpose. Matatanggap mong nawalan ka ng trabaho basta may purpose. Matatanggap mong nalulugi ang negosyo basta may purpose. Mas matatanggap mo nagkakalama. Kasi tanong natin, Lord, what's the point? Kasi hindi tayo exempted sa pain, but we know something about the pain that others don't. Kaya kahit mahirap mag-exercise at masakit sa tuhod, masakit sa katawan, exercise ka pa din. Tama po. Nagkakasundo po ba kayo ng mga magkakabarkada na, bukas jogging tayo. Alas 4 ng umaga, nandun na tayo sa Roas Boulevard, jogging tayo. Ba't natatawa kayo? Alam nyo na kasi mangyayari, di ba? 8 o'clock in the morning. Tulog pa lahat. Pero sino sa inyo agree mga kapatid
May mga kilala ba kayo nagbabayad pa ng membership fee para pumunta sa gym? Alam naman nilang masasaktan sila doon. Yung ibang ang kasama, di ba may kasama ka nga sa bahay, ayaw sumama ng jogging, ano dahilan? Mapapagod lang ako doon. Papawisan lang ako. Magbabayad pa ako. Sasakit lang yung katawan ko kinabukasan. Pero bakit may nag-gym pa din? Di makarelate sa gym, no? Okay. O sino to? May kakilala kayo nagsabi, sa 2023, diet na ako. Yan. Okay, sa 2023, diet na ako. Okay, may kilala kayo? O ikaw mismo to, no? Okay, tahimik ka. Okay, sa 2023, diet na ako. Tapos, sabi mo, hindi ako kakain ng dinner na. Ano na lang ako, after 6, okay, ganito lang. IF ako, intermission fasting. Magsasayaw ka habang fasting. Intermission. Di alam. Intermittent fasting, di ako kakain ng dinner kasi, because alas 8 na ng gabi, no? Kumakalam na yung sikmura mo, sumasakit na yung tiyan mo. May load pa ba yung grab ko? Pero bakit meron kayang tiisin? Kaya mo tiisin because you know that it will produce something good. So the painful experience in your life will remain painful unless you understand na may purpose ang Panginoon sa iyong buhay. Kasi kung alam mo na may satisfaction, alam mo na may reward, alam mo na may accomplishment, titiisin mo. Kasi alam mong hindi ka pinapahirapan ng Panginoon na wala siyang dahilan. Listen to me mga kapatid, God will never waste your pain. He will never do that. Yung mga sakit na naranasan mo at dinaranas mo pa ngayon, hindi sasayangin niya ng Panginoon. Kaya wag na wag kang bibitaw at wag na wag po kayong susuko. Kasi may layunin ng Panginoon. In fact, Apostle Paul have said that again. 2 Corinthians chapter 4, verse 16. So, we're not giving up. Sabi mo nga sa katabi mo, we're not gonna give up. Nothing gonna stop us now. And if this world... So we're not giving up. Sabi ng Apostle Paul, look at this. How could we? How could we give up? Even though on the outside, it often looks like things are falling apart on us. On the inside, where God is making a new life, not a day goes by without His unfolding grace. Next verse. These hard times are small potatoes compared to the coming good times. Message translation. The lavish celebration prepared for us. Whoa! Mga maliliit na patatas lang yan, ang sinasabi ni Apostle Paul. Lahat ng ating pinagdadaanan, kung ikukumpara mo sa destination natin, walang-wala yan. Tiisin mo! Maganda yung view sa taas. Grabe makapag-encourage yung kasama mo, no? Hirap na ako, sakit na ng tuhod ko, sakit na ng katawan ko, maganda view sa taas. Gutom na ako para magkasya yung medium. Grabe motivation, no? And unfortunately, we are missing our purpose. Hindi natin nakikita ang purpose natin simply because we try to avoid the pain. Iniiwasan natin. But you know what, mga kapatid? If you will just interpret your pain through the lens of God's perspective, na may purpose ang lahat ng pain na ito, that we are not just figuring out what are we going to do with our pain, but what are we going to do in our pain? Nakatulad ng sword o ng espada, may heat, may init, at may martilyo. They keep on pounding it. Di ba yung mga espada? It looks torture. Pero hindi siya magiging effective kung hindi siya dadaan sa beating. And if you know somebody na effective sa kanyang ministry, dumaan sa matinding beating yan. Kasi hindi ka magiging effective kung hindi ka idadaan ng Lord sa mga beating ng iyong buhay. And I thank the Lord and I'm excited for you na kung hindi ka lang susuko, makikita mo yung fulfillment na lahat ng pangako ng Panginoon sa iyo.
Nakakalungkot lang na lahat dadaan sa pain, lahat dadaan sa hirap, pero hindi lahat madidiscover yung purpose. Kaya natin ito tinuturo kasi I want you to discover and I want you to be reminded, may rason po ang Panginoon kung bakit inaalaw niya na dumaan ka sa pagkawalan ng pera, pagkalugi ng negosyo, pagkawalan ng trabaho, pagkakasakit ng mga anak, paghihirap ng buhay, because God wants you to be stronger than ever. Palakasin ka para sa next season ng iyong buhay. And I'm not trying to be the smartest people here. Kasi pwedeng sinasabi mo, anong karapatan mo magsalita dyan? Preacher boy. Bata ka pa. Hindi mo alam yung hirap na pinagdaanan namin. Hindi mo alam ang realidad ng buhay. I'm not trying to be the smartest people in the room. Kasi lahat tayo is trying to reconcile in our minds the meaning of our suffering. So totoo lang, kahit gaano kakatanda, yun yung nire-reflect mo, anong meaning nito, Lord? Anong purpose nito? Bata ka o matanda, pareho lang yun. We are trying to find meaning. Sinampal ka eh. Ang tanong mo, bakit? At kung inalaw ng Panginoon ng mga pagsubok sa iyong buhay, you need God to answer you. Lord, what's the meaning of this? What is the point of all of this? Bakit yung kaisa-isa kong anak kinuha mo pa? Bakit yung trabaho ko for 25 years na wala pa? Bakit yung mga magulang ko na source of our income at breadwinner, kinuha mo pa? And we cannot seem to understand why is God allowing all of these things. Mabait naman ako pa yung nagka-cancer. Ako naman yung laging nagsisimba, ako pa yung nahihirapan. Unfair to Lord. Because we're trying to find meaning to our suffering. But let me tell you again, for the second time, the painful experience will remain painful unless you discover may purpose ang Panginoon behind it. Kasi sa totoo lang, kahit kami mga pastor, kung yung preaching lang na alam niyo yun, kung ang hanap lang namin sa pagpipreach ay popularity, hindi namin ituturo yung bagay na nakakapagpasakit. And I often ask myself a question, ano nga ba ang criteria ng magandang preaching? Lagi tinatanong yan, ano nga ba ang criteria ng magandang preaching? Kapag nakakatawa yung preacher? Kapag well-researched yung teacher? Kapag well-versed siya sa kanyang ginagawa? Well, maganda kapag yung preacher mo nagpapatawa. Na hindi naman comedian na. Papunta na tayo dyan in just a few moments. Okay na ang preacher ay well-researched. Maganda na ang preacher ay well-versed. Pero a great message is not about how funny the preacher is. If he is preaching the truth, that is a great message. But most of the time, truth hurts. Masakit ang katotohanan. Kasi, madalas kaya masakit ang katotohanan kasi matagal ka na nagsisinungaling sa sarili mo. Kahit alam mo man naman, you're trying to convince yourself that you're doing a great job, that God is with you in all of that, and God is with you. But God will not tolerate you doing the wrong things because He wants better things in your life. That what He has started in your life, gustong ng Lord tapusin. Wag mo namang sukuan ngayon. Kasi si Lord nga may plano siya. Ang sabi niya sa atin, di ba? He who began a great work in you shall put it into completion. Gusto ng Lord matapos mo. Gusto ng Lord makarating ka sa finish line. Again, let me repeat. Hindi nakarating sa finish line, pero stressed out finished. Hindi survived finish. Hindi yung nakasurvive lang pero pagod. Kundi natapos mo at alam mong kasama mo ang Panginoon, meron kang joy at meron kang peace. In fact, hindi pinagpala yung dumaraan sa pagsubok. Ang pinagpala yung nagtitiis kahit may pagsubok. Bible verse, James 1:12. Blessed is the man who perseveres under trial. Because when he stood the test, tignan nyo, kapag napagtagumpay, ibig sabihin, kapag natiis niya, kapag na-survive niya, everybody read this, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. May pangako eh. May corona. So kahit nakabagsak ka ngayon, pwede ka pang tumayo.
Si Fernando po Jr. nga, ilang beses bumagsak, nanalo pa eh. At lagi itong sinasabi ng tatay ko, yung bida, nagugulpi talaga sa simula. Pero kaya siya bida, tumatayo siya. Naalala niyo si Fernando po, nakadapa na yung ganyan, di ba? Wala, napatay na. Dati pa naman, nung panahon noon, pag namatay si Fernando po, may nagpapatayan din sa labas. Hindi nila matanggap na namatay si FEJ. Hindi ko alam kung naabutan niyo yung era na yon. Talagang mga tao, love na love si FEJ, hindi siya pwedeng mamatay sa pelikula. Kasi makakapatay din sila pag si FPJ, madalas siya yung Google Pin. Kilala nyo naman si FPJ, lagi naka-jacket yan kahit mainit eh. Pansin nyo ba? Naka-long sleeve, tapos pawis na pawis na dito, di ba? Pawis na pawis, babagsak siyang ganun. Magkakaroon ng dramatic music. Kala mo, talo na siya eh. Tapos biglang magpa-flashback. Flashback. Lahat ng mga anak niya, kung paano sila naghirap noon, mga pamilya nila. All of a sudden, pagkatapos ng flashback, biglang magigising si Fernando Po Jr. na meron siyang panibagong lakas. Na sasabihin mo, isang suntok lang pala kay Patiquito Diaz, talo na siya, kanina pa siya nagugulpihan, ganun lang pala kabilis. Bakit? Dahil may naalala siya, may ipinaalala sa kanya, nagkaroon siya ng panibagong lakas. Yung sometimes, kaya tayo sukong-suko, hindi natin maalala. Kailangan mo ng flashback. Na lahat ng bagay na tinulungan ka ng Panginoon, lahat ng sakit na pinagaling ng Panginoon, lahat ng mga pintuang binuksan ng Panginoon, mga panahong hindi ka na kayo makakain pero pinakain kayo ng Panginoon, mga panahong muntik na kayo maghiwalay pero kayo pa rin ngayon. And when you start to remember what everything has done in your life, and when you stood the test, as sabi ng Scripture, you will receive the crown of life. Kumbaga lahat na against sa'yo, pero naipagpatuloy mo pa. Nakasurvive ka pa din. At huwag na huwag mong uhusgahan ang buhay mo base sa season na meron ka ngayon. And I will call the worship team right now to help me out in this. There is a story in the scripture, and I will close with this, Genesis 35. This is about the story of Jacob and Rachel. Love story nilang dalawa. Actually, kung hindi nyo pa nabasa yung love story ni Jacob, Rachel, yung love triangle nila ni Leah, yung love triangle na tatlo, I recommend you to read this. It's a beautiful story. Alam natin, mga kapatid, na si Jacob ay napang-asawa si Rachel at si Rachel ay nagkaroon ng anak. In spite na nung una siya ay baog. At ang kanyang napanganak, isa sa mga naging anak ni Jacob kay Rachel ay yung pinakabunso, si Benjamin. Pero there is something that happened nung pinapanganak si Benjamin that I want to show you because we are doing this a lot. Look at this. Ang sabi ng verse 16. Are you here? Leaving Bethel, Jacob and his clan moved towards Ephrath. But Rachel went into labor while they were still some distance away. Watch this. Her labor pains were intense. So nung pinapanganak niya yung kanyang bunsong anak, ang tindi nung kanyang nararamdamang sakit. Verse 17. After a very hard delivery, the midwife finally exclaimed, "Don't be afraid. You have another son." Verse 18. Rachel was about to die, but with her last breath, by the way, si Rachel namatay at this point. With her last breath, pinangalanan niya yung anak niya bago siya mamatay. Benoni! Nang ibig sabihin, son of sorrow. But the baby's father, however, called him Benjamin, which means son of the right hand. So, context. Nanganganak si Rachel, sobrang hirap ng kanyang pain, ang naipangalan niya sa anak niya, Benoni. Nang ibig sabihin, anak sa hirap. Imagine niyo, mamamatay na lang siya, anak sa hirap! Yung pangalan mo. Pero buti nandun si Jacob. Vinito niya kagad, no. Hindi siya Benoni. Alam kong nahirapan ka. Pero hindi mo siya pwedeng pangalan ng anak sa hirap. Kasi madalas tayo, pinapangalanan natin yung ating buhay at nagko-conclude tayo sa buhay natin based on our present circumstance. Hindi porket nahirapan ka sa isang season, hirap ang buhay. Kaya sabi niya, no, hindi Benoni. Ang pangalan mo sa kanya, Benjamin. Everybody say Benjamin. Ano ibig sabihin? Son of the right hand.
Kasi si Rachel, pinangalanan niya yung kanyang anak in the season of her pain, in the season of her suffering. And sometimes people will name names on you based on your present circumstances. Na dahil bumagsak ka noon, ang tawag sa iyo bobo. Na dahil nahirapan kayo noon, ang tawag sa inyo mahirap. Na dahil may sakit kayo noon, ang tawag sa iyo mahirap. Pero do not allow anybody to name names on you based on your present circumstance. Hindi porket bumagsak ka, bobo ka na. Gawain ni Satan yan. That Satan will name you based on your struggle. Satan will name you based on your sin. Satan will name you based on the opinion of other people and based on your history. Pero hindi porket mahirap ang season na ito, magiging mahirap ka na forever. In fact, even Jesus, ang ibig sabihin, Savior. Nung ipinag-office na yung panganganak ni Jesus kay Mary, ang sabi niya, you would call him Jesus because he's going to save the world. Yeshua. Yesu. Joshua. Pangalan mo sa kanya, Jesus. Because he's going to be the Savior of the world. Question. Nung pinanganak si Jesus, dahil siya ang Savior of the world, ano yung na-expect nyo? Dapat may armor siya. Dapat may espada siya. Asan ang palasyo niya kung siya talaga ang King of Kings? Asan ang kanyang trono kung saan siya talaga ang King of Kings? Kung papangalanan lang si Jesus based on that season, hindi siya karapat-dapat tawaging Jesus. And I say that with all humility. But Jesus was named not based on his present condition or based on his history. Jesus was named based on his destiny. Hindi ko makita ngayon, pero alam kong this baby will be the Savior of the world. So I'm not naming him based on his history. I'm naming him based on his destiny. And sometimes you are always frustrated, madalas kang disappointed, madalas kang malungkot kasi tinawag ka nila ng iba't ibang mga pangalan based on what you are going through right now. But this is a good news for each and every one of us. Do not allow somebody to name you based on your present circumstances. Katulad ni Jacob, Israel, pwede mong i-veto yan. No! Hindi siya son of sorrow. Siya ay son of the right hand. Bakit? Mahirap ngayon, pero hindi ibig sabihin habang buhay yan. Romans 8:18, I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kung ang huhusgahan mo lang ay yung present suffering, susuko ka na. Kung ang paghuhusgahan mo lang yung present circumstance, marami kang ipapangalan sa iyong sarili. Katulad ko, pinangalan ng alien, mongoloid, pamilya ng mga Sorais, sinabihang walang mararating, walang talent, tamad, walang future. Pero maraming salamat sa Panginoon. Stephen, amen, is called, kahit na sinabihan nila ng mali noon, kahit hindi pinaniwalaan noon, salamat sa Lord, meron siyang magandang destiny na ibinigay sa bawat isa. At alam kong ganun din sa iyo. May purpose ang Panginoon sa iyo. Gagawin ni Satan ang lahat para sumuko ka. Gagawin ang lahat ni Satan para makrush ka. Gagawin ni Satan ang lahat to break you. Pero God allowed you to go through that. Listen to me. God allowed you to go through that not to break you, but to make you flexible. To make you flexible. So that whatever pain that you will go through in the next season of your life, lagi mong papaalala sa iyong sarili, hindi na susurpresa ang Diyos sa lahat ng pinagdadaanan ko. At kapag nahihirapan ako, sasabihin ng Lord, oops, sorry. No, God is not surprised with what you are going through right now. In fact, every trial that you faced, every challenges that you faced, every problems that you have encountered is a setup for growth. Is a setup for promotion. I live in this world long enough to realize na maraming promotion nakapackage sa pain. So it's your choice. I believe with all my heart that pain will make you better, not bitter. Pain will bring you closer, not further away from the Lord. God will bring you higher, not lower. God will make you stronger, not weaker, when you encounter various problems. Because God Himself said in His Word, weeping may endure for a night, but joy comes
in the morning. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my shepherd, I shall not want. When I walk through the valley of the shadow of death, I should not be afraid, for God is with me. Blessings and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. The Lord is my refuge and my strength, the very present help in times of trouble. So friends and family, I don't know about you, I love our worship team, I love our worship leaders, but to be honest with you, I don't need a worship leader to encourage me to thank the Lord. Sa totoo lang, because just thinking about the great things that God has done in my life, kahit walang worship leader, I'm gonna thank God for everything that He has done. Hindi ko kailangan ng bagong kotse para magpasalamat sa Panginoon. Hindi ko kailangan ng magarang bahay para magpasalamat sa Panginoon. Hindi ko kailangan ng milyon sa bank account para magpasalamat sa Panginoon, because even the breath that I breathe is already a blessing that comes from the Lord. And He is a good God. He is amazing. So Lord, maraming salamat for you are not wasting our pain. Na may rason ang Lord sa lahat ng bagay na iyong pinagdadaanan. So anumang bagay na pinagdaanan mo in the past, don't ever think that your best days are behind you. Because the best days